tayo ay bumangon, Masigang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, Values Education 8. maging matapat, Positibong pananaw, gabay ang pamilya. ibigay ng sapat. Sa paglalaro, May kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo. Pagsasakilos sa mga gawain na nagpapahalaga sa mga positibong pananaw, gabay ang pamilya. Gawin natin ang aking tugon sa hamon. Hatiin ang klase sa mga pangkat. Bigyan ng bawat pangkat ng isang sitwasyon kung saan ang isang anak ay nakararanas ng matinding kabiguan o stress. Ang bawat pangkat ay bubuo ng dalawang magkaibang dula. Senaryo A, ang anak ay sumuko agad, nagdahilan, at sinabing hindi ko talaga kaya. Senaryo B, ang anak ay hihingi ng payo sa pamilya, naniniwalang maaari siyang umunlad ng pagsisikap at sinabing ang hirap pero gagalingan ko. Suriin natin. Mula sa inyong gawain, ano ang naging pangunahing pagkakaiba ng kilos at pananalita ng anak sa senaryo A kumpara sa senaryo B? Sa senaryo B, ano ang naging tiyak na papel o kontribusyon ng pamilya upang magbago ang takbo ng pag-iisip ng anak? Ang senaryo A ay nagpapakita ng tinatawag na fixed mindset habang ang senaryo B ay growth mindset. Base sa inyong pagsasadula, bakit mas madaling sumuko ang taong may fixed mindset kapag walang gabay ng pamilya? Ayon sa ating aralin, paano nagiging inspirasyon at pundasyon ng katatagan ang isang pamilya upang hindi agad-agad sumuko ang isang anak sa harap ng stress. Kung ikaw ang nasa totoong sitwasyon, paano mo mapasisimulan ang pagsasakilos ng mga positibong kaisipan sa loob ng inyong sariling tahanan? Nasubukan mo na bang magkamali sa isang desisyon o pagpili? Marahil ay bumagsak sa pagsusulit o hindi naging maganda ang resulta ng isang proyekto. Nung nalaman ito ng mga magulang mo, ano ang naging reaksyon nila? Pinagalitan ka ba? O binigyan ka ng lakas ng loob na bumawi sa susunod? Alam mo ba na ang positibong pananaw ay isang ugali na unang-una nating natututuhan at nakukuha mula sa ating pamilya? Kaya ang aralin natin ngayon ay pinamagatang pagsasakilos sa mga gawain na nagpapahalaga sa mga positibong pananaw, gabay ang pamilya. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ay sa pamamagitan ng halimbawa. Kapag nakikita natin ang pamilya na hindi nawawalan ng pag-asa sa kabila ng mga problema, na itatanim ito sa ating murang kaisipan upang mahubog tayo sa mabuting paggawa. Kapag ang isang pamilya ay positibo ang pag-iisip, inaakay nito ang mga anak sa mga positibong bagay tulad ng mas mapabuti pa ang pag-aaral, mapalawak ang mga hangarin at maging matatag sa oras ng stress. Sila ang ating inspirasyon kung bakit hindi tayo sumusuko agad-agad. Ano nga bang ibig sabihin ng katatagan ng pamilya? Ito ay ang kakayahan ng isang tao o sistema na mapanatili ang mga pangunahing function sa harap ng mga stress sa pamamagitan ng paglaban at pagkatapos ay pagbawi mula sa o pag-aangkop sa pagbabago. Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya, mayaman man o mahirap sila. At tandaan natin, ang matatag na pamilya ang tunay na pundasyon ng lahat ng dakilang bansa
upang lumaking malulusog at maliligaya ang mga batang mamamayan. Gayunpaman, bakit hindi lahat ng anak ay nakasusunod sa positibong pananaw ng magulang? Dumedepende ito sa tinatawag na mindset. Ayon kay Professor Carol Dweck, may dalawang mindset ang tao. Ang growth mindset at fixed mindset. Ang growth mindset ay may positibong pananaw na ang kanilang kakayahan at talento ay may pagkakataon pang umunlad sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitiyaga. Sinasabi nila, kaya ko to, o ang hirap pero gagalingan ko. Sa kabilang dako, ang fixed mindset ay kabaliktaran nito. Iniisip nila na ang kanilang talino ay nakipirme at hanggang doon na lang sila. Kaya gumagawa sila ng palusot upang sumuko. Sinasabi nila, di ko talaga kaya. O ayoko na, ang hirap naman. Ngayon, maging tapat tayo sa ating sarili. Gusto kong mag-pause muna kayo ng ilang segundo at sagutin ito sa comment section sa ibaba. Sa mga nagdaang hamon sa iyong pag-aaral, aling mindset ang mas madalas mong magamit? Growth mindset o fixed mindset? Paano ka tinutulungan ng inyong pamilya sa pagbabago ng iyong pananaw? Comment na kayo. Ang pamilya natin ang nagbibigay ng mga payo at ideyang nakatutulong upang mithiin natin ang tagumpay ng nakangiti at puno ng pag-asa. Kaya naman, piliin nating pairalin ng growth mindset sa gabay ng ating mga mahal sa buhay. Ilapat natin, aking tahanan, aking mindset tracker. Sa isang malinis na papel, gagawa ang mga mag-aaral ng isang simpleng T-chart. Sa kaliwang bahagi, isusulat nila ang 3 negatibong kataga o fixed mindset statements na madalas nilang masabi sa loob ng bahay kapag nahihirapan sila. Sa kanang bahagi, isusulat nila kung paano ito babaguhin patungong growth mindset sa tulong o gabay ng isang miyembro ng kanilang pamilya. Tayahin ang sarili. Tukuyin kung ang sumusunod na pahayag o sitwasyon ay nagpapakita ng growth mindset o fixed mindset. Una, isang mag-aaral na natalo sa contest ngunit nagpapasalamat sa kanyang pamilya dahil natuto siya kung paano mas magiging mahusay sa susunod. Ikalawa, huwag mo na akong piliting mag-aral mag-gitara. Sadyang wala akong talento sa musika at hindi na mababago yun. Ikatlo, patuloy na naghahanap ng paraan at nagtitiyaga ang isang pamilya na may tama ang maling pagpili o desisyon ng kanilang anak ng may pag-asa. Ikaapat, pag-iwas sa mga bagong gawaing bahay dahil sa takot na magkamali at mapagalitan. Ikalima, ang paniniwala na ang talino ng tao ay hindi nakapirmi at kayang palaguin sa pamamagitan ng pagsisikap, gabay at tamang disiplina.